Good morning. 6 a.m. Kanina pa ako nagising pero ano kasi yung bibilhan ko ng Coke 8 pa magbubukas. Okay pa to ngayon kasi wala pang laman. Mamaya. Apat na. Alam niyo, gusto ko na talaga itong i-benta itong sasakyan. Yung maintenance kasi yung sasakyan na to. Kaya hindi ko na kaya. Lalo pa ngayon na grabe yung mahal ng gasolina. Wrong timing nga ako eh. Matagal ko na naman itong gustong ibenta. Kaso nga, may nagtatanong, may mga buyer sana. Kaso may kasi to, may sira. Ayan, yan yung chine-check ko. Itong sa oil. Chine-check ko yan kasi ito yung may may diferensya. May leaking siya. Ito dito sa oil. Kailangan ko ng lagyan. Kala may maalam no. Yan lang naman ang alam ko na dapat na i-check. Brake fluid. $300 na dong, 300. Oh. Special. Kuan mo parang bumaba kuan iubos ang kuan dong no. Kaya niabot naman yung diesel baya og kuan 170 ba to dong? Ayan, medyo bumaba ngayon. So, ginagamit ko lang tong sasakyan pag pag yan nga magbili ako ng mga litro. Pero pag lang yung sa tindahan lang talaga. Motor lang. Nara dong oh. $300 lang tayo. Kasi hindi ko naman palagi ginagamit. Sa pag natatambay lang, di ba na yung gasolina rin pag mainit. Kunyari si Bisaya, wala talagang pang 300 lang talaga yung budget eh. Kunyari pa. Punta tayo dito sa Tabuan kasi mag-ice candy kami ni Ria. Bili ako ng mga mangga. Ito yung namin dito. Tawag namin Tabuan. Ganda ng avocado. Pinya, ang lalaki ng pinya. Ganda ng cucumber. Mura ng lakatan ang. Pila ni Dere? Ha? Dito tayo sa 85. 100 daw to dito eh. Ang tagal ko pa naman mamili ng kahit yung mga yung sa Tagalog yung panakot. Yan, ito isa. Dati yung mga makikinis talaga ang pinipili ko kaso
Yung maganda lang pala yung labas, yung loob hindi. Parang sa tao rin ba? Maganda lang yung panlabas. Pero itong mga ganitong itsura, okay siya. Ayan. 3. Pila? 107. Ha? 107. Ay, rawit sila? 207? Naganit pa ng... Ha? Ayos mo ito. Tulo kami ito. Kani, ilungagan ako isa. 225. Nakalimutan ko pag magbayad doon sa mangga. Ano yun, nasikaso ko pag bablog. Siya rin, nakalimutan rin pala niya. Nung bumalik ako doon, sabi niya, oo, hindi pa nga. Pili ako ng isang apple lang. Pang salad namin. Kasi paborito to naming tatlo yung salad namin na ano. Ito, apple, cucumber, at saka mangga. Pinaghalo. Kani 20 ni? Pila ning cucumber? Pila ka? So, isa 35 daw yung kilo. Kanirang duha. Bili tayo ng ice candy wrapper. Meron pa ako doon pero baka kulangin. Okay. Ito dito ngayon yung pinasok ko medyo may kamahalan ng konti, pero dito ako kasi ano sila kompleto, hindi kagaya doon sa yung mura nga sila, pero yun nga kailangan ko pa rin pumunta dito kasi ang laki niyang tindahan, pero pala may mga ano, palaging may mga wala ba, maraming wala. Kaya nakaka-ano rin yung pagpupuntahan mo na maraming wala. Yun din ang inaano ko sa tindahan ko ba. Kahit ano, quantity, basta yung items. Medyo ano naman ako yung pangangailangan doon sa amin. Ayan, yun ang binibili ko. Lalo na yung mga fast moving. Dapat meron ako nun palagi. Kasi depende din yan sa lugar eh. Ano bang bibili? Itong mga chicherya, ito ang napipressure ako eh pag ano, nagbabakasyon ako. Yan ang pinipicturean ni Rhea na wala. Napangit din kasi pag nauubusan itong chicherya. Sa ano kasi siya, di ba, sa harap. So parang na-abandon na tindahan. Yan na, picture yan ang picture. Ate, wala na tayong ano, chicherya. Ate, wala na tayo. Pipicturean niya yan, isasend sa akin. Ikaw, ganahan kapag mag ano yan, liwaliw. Yan na. Ayun yung naano ko, na backload ko. Hindi na naano sa budget. Now, inkulis ako drive. Napagang oh. Palagi akong ganyan, yung may backload. Napapasobra yung kuha. May listahan ako kaso nagdadagdag din ako eh ng ano. May makita ko ba na hindi nalilista din.
8:14 na. So, sakto, di ba? Bukas na sila. Bukas na pero wala pa yung may-ari. Kaya hindi pa sila nagre-release. Birdness. Pero yan ang tunay. Yan talaga ang tunay. Ito na yon. Yate! Marshmallow. Bantay ka ha! Lana pa oh. Imo. Masulod pa na. Ang gana ko. Bata. Kasi nakakuha na eh. Yahan na. Ngayon may ano pa, nagbuhat pa. Mamaya niyan pagdating sa bahay si Bisaya na. Okay lang, hindi na naman ako nag-gym. So okay lang yan. Ito na yung ano ko, jeep ko. Tagal ko rin naghintay doon. Tagal dumating yung may-ari. Ano nga siya kasi ano, dito talaga ako bumibili, hinihintay ko. Marami namang bilihan kaso mahal. Pag may difference na 5 pesos, malaki na rin yun. Kagaya nung 4 na litro sa akin. O di ba? So sabi nga niya, yung ano nga sa Red Horse, ang mahal na as in yung ano sa kanya 20 pesos ang difference ng 1 case. So di ba dito na ako, kaso nga lang naubusan siya kasi malakas talaga siya dito kasi mura lang siya, kaya tinitiis ko na lang yung alas 8. May nag-o-open naman ng 6 ng maaga. Kaso dito na tayo sa mura, di ba? Tingnan niyo yung ano, tulay. Usually ganitong oras mga 9 traffic to dito. Tingnan niyo. Affected masyado sa mahal ng gasolina. Ayan oh. Diba nakakapanibago. Ang sarap drive ng ganito yung daan. Naggasolina ako kanina, diba, ng 300. O ayan. Sakto lang. Balikan. May konti pang gasolina para sa susunod. Meron pang pangtakbo papuntang gasolinahan. Ganyan lang. Ngayon may pag-aircon na si Bisaya. Pauwi na eh. Pero kanina yung papunta ako maaga pa. So walang aircon. Para tipid talaga sa gasolina ba? Ganyan lang. Kung anong meron ka, pagkasyahin mo. Huwag kang magpasobra. Dahil delikado yon. Para rin lang yan sa buhay. Kung ano yung kaya lang, ano lang yung abot lang, doon ka lang. Reo. Ha? Itong litro, mga yata to eh, mga lagpas 25 kilo. Kasi mas mabigat siya kaysa 25 kilogram na bigas. Diba? Libre na yung gym. Tulog pa rin si Shanley. Hindi ko ginigising yan kasi bakasyon naman. Ang payat pa naman ni Shanley kaya nahayaan ko siyang makapag-rest. Ito na. Ako taga-buhat, si Rhea taga-display. Ayan. Dalian mo na dyan at mag-ice candy pa tayo.
Anana din mo dirigi butang. Yan. May nagtanong yung sa ice candy ko, paano? Okay talaga siya, gawin nyo to. Mabenta dito sa akin. Kasi, syempre, nasasarapan sila. So, ayan, tingnan nyo. Ito, cornstarch to. Ano sa akin? 3 cups na cornstarch. Kasi, depende naman yan sa dami ng gagawin mo. Dati, nung umpisa pa ako, ano lang siya, 1.5 cup lang. Ngayon, parami na ng customer Bisaya. O, di ba? Tinutunaw ko muna tong cornstarch sa room temperature na tubig. So, kung ilan yung cornstarch, yun din yung sa tubig. Pinapaboil ko muna yung tubig dito. Kasi, alam nyo naman, nagmahal na ang gasol. Para pagdating dito, hindi na gaanong aksaya sa gasol. Kasi mainit na eh. Wait. Ayan ang technique para hindi aksaya sa gas. So, mag-boil na lang. Ito, actually, yung Graham na crush ang binibili ko. Kaso sa isa binilhan ko, walang crush. Kaya ito na lang. Dinudurog ko na lang. Ito sa akin, OB flavor to. 3 flavor kasi palaging ginagawa ko. So, kay Ria, ayan, Graham sa kanya. Yan ang sellable sa amin. Lapit siya niyan to. Yan ang mabenta. Tsaka ayun doon. Ayun. Chocolate yan. Yan din, mabenta din yan. Coke, ma'am? Itong flavor ng chocolate ko, ano yan, Oreo. Hindi ko pa na-mix. Iba-ibang flavor din ng chocolate ko. 14, 16. Ano na yan, Ray? Yung kay Daddy Frankie na yan? Oo. Ayan. Nanonood kami. Kasi si Ma'am Yolanda nagsabi sa akin ito na Sir, magandang morning po. naawa nga siya sa pamilyang to. Teacher kasi to siya na-depress ba? Gusto ko lang malaman Kay Daddy Frankie na vlog. at ano ang nangyari sa kanya. Bakit nagkaganyan? Pwede bang ikwento niyo sa amin yung simula? So while nag-ice candy, pinapanood namin. Dahil sa nagiging siya sa amin. Utataps. Tulo. Nililista kasi namin dito yung mga benta. Meow. While kami, gawa kami ng ice candy, siya ang tindera doon. Nakakapagod kaya mag-ice candy dito, tapos pag may bibili tayo. Kada tayo pa naman, di ba, hawak ng pera. Syempre, hugas ka. Hugas ng hugas ang kamay. Ito pang kamay ni Bisaya. Sa sabon, allergy sa sabon ba? So, yung magbutlig-butlig, kung natandaan nyo yun sa India ako, di ba, tagahugas ako doon. Opisina ko yung kitchen, na grabe yung kamay ko doon. So, at least ngayon, hindi na ako masyado. So, ayan, kaya, Shanley, sabi niya, siya naman daw doon. Di, okay na, ang labanan.
Turuan natin kasi nakakapagod pag tayo lang. Kailangan matuto rin sila. Alam nila yung ano talaga ang buhay, di ba? Ang buhay is not a fairy tale. Ganun palagi sinasabi ko kay Shanley. Grabe ka seryoso ni Ria. Oh. What a tiring day. Mula umaga, pagkadating dito, nag-ice candy. Akala nyo yung ice candy at ganun lang yun, paupo-upo at nag-ice candy. Hindi nakakapagod rin. Pero mas okay na yung yung pagod ang katawan kaysa mapagod ang utak sa kakaisip ba. Okay na yun. Gusto ko tong yung busy ba ako. Para at least, iwas-iwas sa mga isip-isip ba. May nagsabi sa akin na buti ka sinasabi mo na ganyan, apektado ka, problemado ka, pero hindi naman kita sa'yo. Bakit? Pag sa akin lang pag ganito nga, pag kaya pa naman na magkunting lipstick, eyebrow, ganyan. Ba't hindi? Ba't hindi ko gagawin yun? Ayoko naman yung problemado ka na nga. Diba? Tapos, yung mukha mo pa talagang problemado. Ayoko naman yun. Ibahin natin, diba? Minsan, hindi na kailangan na parang ipakita mo pa na ganyan, parang miserable yung buhay mo or hindi na kailangan yun, hindi nakakatulong yun. Basta sa akin, tsaka hindi lang naman ito ngayon ako nagka-problema ng ganito, diba? Alam nyo naman na pangalawang asawa ko na si Shanfar, so parang siguro nga alam ko nang paano dalhin konti. May nagsabi nga sa akin ng kaibigan, paano ko daw na parang nakakaya tong ganito na yun, iniwanan ako ng mama, ng anak, at asawa rin. Yung parang ang sakit daw nun, yung ganon, hindi daw madali. Siyempre, hindi talaga madali. Kung iisipin mo, sobra, parang magsi-self-pity pa. Ang iniisip ko na lang na kung saan sila masaya, sige doon sila. Kung makakapagbigay ng peace of mind nila ang paglayo, sige. Hindi ko, wala na maipagpilitan ko yung sarili ko. Para kasi sa akin, di ba, nasabi ko na rin sa inyo na pag ayaw na sa'yo ng isang tao, huwag mo nang ipagpilitan pa yung sarili mo. Huwag na. Basta the best thing to do para sa akin is move on. Isipin ko si Shanley, yung maibigay ko yung bright future niya. Ganun na lang ang isipin ko. Kasi yun naman talaga ang dapat. At alam nyo ba na sinong may sabi na wala akong pamilya, di ba? Andyan kaya kayo. Di ba? Mahal na mahal nyo ako, Hindi ko akalain. Grabe, na-shock talaga ako sa first day ng vlog ko. Ako, 5,000 views at saka 700 something yung subscriber. Diyos ko, alam nyo ba yung una kong pag-vlog, yung sa account nga ni Shanfar, ang hirap abutin ng 100 subscriber. Kahit na pinapasahan ko na yung mga kaibigan ko, wala, mahirap, as in ang hirap. Ngayon, Diyos ko, talagang na-shock ako. Sabi ko, hala, grabe. At kaya, sino bang makapagsabi niya na wala akong pamilya? Andyan kaya kayo. Alam ko, ramdam ko yung pagmamahal nyo. Kaya, I'm so blessed. I'm so blessed. Maraming salamat sa inyong lahat. Grabe, sobra ang saya ni Bisaya.
May nag-PM pa nga sa akin kung nagsisi ba ako na naging asawa ko si Shanfar. No, hindi ako nagsisi. Dahil naranasan ko naman kay Shanfar na maging asawa talaga, na feel ko talaga yun na asawa. Ako naranasan ko kay Shanfar na he cares for me. At saka pinaka sa lahat is nagka-Shanli ako. Kaya hindi ko pinagsisihan, wala akong pinagsisihan doon. Basta ito lang, people change. Yun. Kaya kung nagbago man si Shanfar, ang lahat may dahilan. Kaya malay nyo, di ba? Malay nyo in the future, magpapasalamat pa ako kay Shanfar kasi ginawa niya to sa amin ni Shanli. O di ba? Ganun na lang ang isipin ni Bisaya para iwas sakit. Iwas sakit ng dibdib. Ito nga, alam nyo ba na may viewer ako na kung naalala nyo yung nag-invite sa akin na kami ni Shanli, Hong Kong. Yun siya. Palagi siyang nagme-message talaga sa akin na kumusta kayo, mga gano'n, nag-uusap din kami. Alam niyo ba, sobrang na-touch ako sa kanya. Kasi sinabi ba naman niya na wag kong problemahin yung pag-aaral ni Shanli at siya na muna ang magpapaaral kay Shanli. Pag-aralin niya si Shanli hanggang sa maging okay na ako na kaya ko nang gastusan si Shanli. Diba? Nakaka-touch. Sobra. As in, naiyak talaga ako nung sinabi niyang yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung hindi man ako blessed sa family ko or sa asawa, blessed ako sa mga kaibigan at sa mga tao. Masasabi ko talaga na tayo lahat may kanya-kanyang blessing. Wala dito sa mundo na hindi man tayo pare-pareho ng blessing, pero lahat tayo binibless. Naniniwala ako doon. Gustuhin ko mang tanggapin yung tulong niya, pero inisip ko na kasi syempre, 'di ba? Ayoko rin na maalis si Shanli doon sa school, sa Chinese school, kasi doon na niya nakasanayan at doon na siya komportable. May mga friends na may mga kaibigan na siya doon. Natuwa ako actually kasi yun nga, tinanong pa niya kung magkano daw yung ni Shanli, yung amount. Sabi niya, kaya natin yan. Sobra akong natuwa, pero sino ba namang yung i-refuse yung ganong tulong kung para sa anak mo na, di ba? Pero later on na-realize ko na bakit ko naman ipagpilitan si Shanli doon sa private school kung hindi ko na kaya. Oo nga, may tutulong, pero syempre ayoko naman yung iasa ba na iasa sa iba, lalo na obligasyon naman talaga namin ni Shanfar si Shanli. So yun nga, naisip ko na ba't ko aabutin ang langit? Hindi. Ba't ko naman aabutin yung hindi ko kaya sa ngayon? So, naisip ko na kung ano lang yung kaya ko ngayon, dapat talaga mag-adjust ako. Dapat maging practical talaga, lalo na sa panahon ngayon na hindi naman yan sa kasi sa akin kasi dati ako yung private school ako from kinder to 4th year. Gusto ko din yung mga anak ko private school din sila. Yung panganay ko private school yun siya.
Tsaka ito nga si Shanley. Pero bakit ko nga naman ipagpilitan pag hindi na kaya, 'di ba? Private, public, pareho lang 'yon. Ang importante naman is yung may matutunan ka. Ate naman from Macau. Ate, sobra kong na-appreciate yung in-offer nyo, yung tulong nyo. Nung sinabi ko nga sa kanya na parang sabi ko na wag na lang ate, ganito. Kasi nasabi ko rin pa sa kanya na hindi ko naman din alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa'yo. Kasi alam mo naman na hindi ako stable financially at alam nyo anong sagot niya, hindi ko naman sinabi na pababayaran ko sa'yo. O diba? Diba? Sobra. Thank you is not enough. Maraming salamat ate. Sabi ko na nga rin lang kay Shanley kasi nga ayaw niya talagang umalis sa Chinese school. Gusto niya talaga sa Chinese school pa rin. Pero sabi ko nga kay Shanley na you will find more friends doon. Dadami pa nga yung friends mo. Sabi ko sa kanya, sabi niya, okay, Umi, gusto daw niyang makita anong itsura ng public school, yung sa loob. Kasi nakikita niya sa labas lang naman. So, ipapasyal ko doon, ipapakita ko sa kanya. Tingnan natin kung ano talaga ang magiging reaksyon ni Shanley. Again, gusto kong magpasalamat sa iyo, ate, from Macau. Maraming salamat sa iyo. I love you. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you from the bottom of my heart. God bless. Mwah!